Nakakapagod panoorin yung Committee on Justice. Tama. Yung Committee on Justice ng House of Representatives, nakakapagod talaga siya panoorin. Well, mahaba yung hearing, dami mga tanong-tanong, ang dami mga ano. Tapos alam mo naman na talaga kung ano yung layunin nila eh. So, ang ano ba, yung masakit sa dibdib panoorin. But like I said, itong laban na ito na if you had been watching my live, I already explained that the House of Representatives do not have the numbers, okay, para i-impeach si Inday. And this has been a open secret in the halls of the House of Representatives that they do not have the numbers to impeach Inday. Correct. So what they are doing right now is they try to stretch the impeachment process in the Committee on Justice. And the goal really is to slander Inday, babuyin siya doon ng bonggang-bongga, pahiyain siya doon ng bonggang-bongga, hoping that they would be able to bring the popularity of Inday Sara to 5 to 10%. Okay? Pababain talaga. Why is it important? Okay, why is it important? Binunot na nila ang lahat ng dapat nilang bunutin sa ilalim ng lupa ng mga baho ni Inday. But Inday has always been the top choice of the Filipino people. Correct. Pagdating ng mga survey. Correct. They do not have numbers kasi kailangan nila ng 1/3 ng vote sa plenaryo. 1/3 is around, sabihin na natin na mga 120 votes yung safe number para 1/3. 120 vote kasi 1/3 ng 315. 1/3 ng 315 divided by 3. So a little more than that. Kumbaga parang siguro sabihin na natin mga 150 safe number na yon para meron kang 1/3. They only have 54 right now. Yan ang usap-usapan sa halls ng Congress. They only have 54 congressmen who are willing to vote for Inday Sara's impeachment. So that is why they try to prolong it. No, wow, talaga kidnapper, umiiyak, ulul. By the way, Madriaga was convicted in the 90s for kidnap for ransom. Nakulong na yan si Madriaga before, na-convict. Noong 2003, na-acquit siya at yung mga kasama niya dun sa kidnap for ransom scheme nila. Yes. Okay? And 20 years later, okay, nung 2023, nahuli na naman siya for the same crime. For the same crime. So nakita niyo yung criminal history nitong taong to, ni Madriaga. Nakita niyo yung history niya kung, 'di ba? Na magaling magmasahe tong ungas na to. Biruin mo, na-convict na to nung 90s for kidnap for ransom. Pagkatapos na-acquit nung 2003. Pagkatapos nung 2023, na-aresto ka na naman for the same fucking reason. And Madriaga is always saying na, hindi kasi ako nag-prepare nito, hindi ko alam kung sino nag-collate nitong mga ebidensya na to. Yan kasi pinagsama-sama nila, ganyan-ganyan. Hindi ikaw ang nag-prepare ng affidavit. Hindi mo alam. Sino bakla? Isa sa mga biggest lies niya is yung sa painting. Okay? Yung sa painting ni Tanya Gaisano Lee. Okay? Si Tanya Gaisano Lee ay isang very, very popular na artist, Mindanaoan artist, and is part of the respected Gaisano family in the South. Ngayon, gustong sumegway sa isang kwentong barbero nito ni Madriaga. Gusto niya sumegway na in the course of pagpapatunay na close sila ni Inday, okay? In the course of pagpapatunay na close sila ni Inday, gusto niyang sabihin na yung close nga kami ni Inday kasi yan yung painting na yan, dalawa yan, yung isa nasa akin, ganyan. Tapos kaya Inday, yung painting na yan, bigay ko yan kay Inday, ganyan. Mga ganong etchos. Pinadrawing daw niya sa kanyang scholar, okay? Pinadrawing niya sa kanyang scholar sa na taga Laguna kasi marami raw siyang scholar. Okay? At dalawa raw yung painting na yun. Siguro yung parang similarly themed na painting, okay? At pinadrawing daw niya yung painting na yun, yung isa nasa kanya. So kumbaga parang we have a bond, 'di ba? So Madriaga thinking na it will look good kasi it is so social ba to think na parang wow, you have a shared painting with Inday, ganyan. And kung nag-work 'yon na kumbaga pa kung na-pull off yun ni na wow talaga meron kayong shared na painting ni tangina mag-iisip ka talaga baka close nga, 'di ba? Baka friends nga, 'di ba? Kasi yung mga ganyan, 'di ba? Mag-share ka lang ng artwork sa mga tao na parang feeling mo, 'di ba? Parang ay okay to, ganyan yung mga ganong etchos balungos.
kumare, kumpadre. Oo, mga kumare kumpadre level. Kasi parang, yeah, bumili nga kami ni Paring Pao ng painting. Di ba yung nga ganon? So, ganong level, Atake. ganong atake, ganyan. Kung na-pull off yon ni Madriaga, mag-isip ka talaga na parang, ay, tangina, baka close. Yes. There are series of mass movement. Parang araw-araw yung mga tao Yes. nasa Liwasang Bonifacio eh. So, if you have time, drop by po kayo dyan. I think sa weekend mukhang meron pa din eh. Hindi ko alam detalye. Ako din. Pero may mga may mga grupo na nagmamarcha rin sa Supreme Court na nanawagan na ang Supreme Court ay magdesisyon na doon sa mga public interest cases. Of course, unang-una diyan yung kay PRRD, yung habeas corpus cases ni PRRD. PRRD is 400 days already Yes. in the ICC. And sana naman po yung Korte Suprema natin, wag naman po kayong manahimik. Wag niyo naman pong panoorin na mag-fall apart yung ating bansa. Sana po ay kumilos naman na po kayo at magdesisyon na para sa sabi ni George, uy, Ma'am Joey, pa-fan sign rin. Oo, makinig naman sila. Makinig naman sila. At sana naman, ang tawag dito. Thank you sa stars. Mayroon pa padala din ng stars. Yes, maraming salamat sa nagpapadala ng stars kay Paulo Linote. At kay Akimi123 sa Super Stickers. Thank you very much po. Hello, Placido Piloso po. Ayan, okay. Pwede ba replay na sa MTS kami? Yes, I will make sure that mapanood niyo po. Kahit Joey sa YouTube niya and her Facebook account also. Yes, oo. Ay, pwede kayong mag-team replay sa YouTube, no? Pumunta na kayo sa YouTube ko at ipa 100k nyo na ako doon. Hindi, ganyan siya. Ganyan siya. Ganyan ka na lang. Oo, ayan. Parang binabalanse ba niya pagka, ayan. So, yun. Oo, maraming nanonood kasi alam ko nag-aabang kayo. Ako rin, nag-aabang din ako kung ano sasabihin ni Ate Joey. Oo. Kasi kanina, nanood, malala, galit, naririnig ko siya. So I'm so sure you guys are also excited kung anong sasabihin niya today and her opinion. Oo, well, grabe naman. Pag-usapan lang natin kung ano yung nangyari kanina. Yes. Kasi ang tawag dito, naka-live din FB ni Paulo. Oo, naka-live si Paulo dun sa FB niya. Ayan. Para bigyan niyo daw siya ng stars doon. Oo, kasi ako shadow ban ng malala. Ayan, okay. Huwag kalimutan mag-like habang nanonood. Di pa talaga ako nakaranas mag-first honor, sabi ni Alminda Silveo. Text kita pagpa-live na. Para bantay talaga. Ayun. Pa-shoutout po, Ma'am Joey from Toronto, Canada. Sabi ni Norena Genobaten. Ayan. Okay. Sige, share ko. And star, sabi ni Fernando Guerrero. Yay! Ayan. Huwag kalimutan mag-like habang nanonood. Ito yung mga nanonood dun sa yung sa nandiyan sa live ni Pao. Live po tayo sa YouTube, sa aking YouTube channel, Joey Cruz. I-type nyo lang po sa YouTube, Joie Cruz. Yes. And make sure na nakasubscribe po kayo sa aking channel para naman tayo ay mag 100k na doon. Correct. Ayan. Hi, Mary! Inday Sara Nation _Mary. Hello. Ayan. Okay. Saan ba tayo magsisimula? Doon sa nakakapagod panoorin yung Committee on Justice. Tama. Yung Committee on Justice ng House of Representatives. Nakakapagod talaga siya panoorin. Well, mahaba yung hearing, dami mga tanong-tanong, dami mga Tapos alam mo naman na talaga kung ano yung layunin nila. So, yung masakit sa dibdib panoorin. But like I said, itong laban na ito na if you had been watching my live, I already explained that the House of Representatives do not have the numbers, okay, para i-impeach si Inday. And this has been a open secret in the halls of the House of Representatives that they do not have the numbers to impeach Inday. Correct. So what they are doing right now is they try to stretch the impeachment process in the Committee on Justice. And the goal really is to slander Inday, babuyin siya doon ng bonggang-bongga, pahiyain siya doon ng bonggang-bongga, hoping that they would be able to bring the popularity of Inday Sara to 5 to 10%. Okay? Mababain talaga, no? Why is it important? Okay, why is it important? Binunot na nila ang lahat ng dapat nilang bunutin sa ilalim ng lupa ng mga baho ni Inday. But Inday has always been the top choice of the Filipino people. Correct. Pagdating ng mga survey. Correct. So ngayon, talagang wala na bang bayad sa mga pipirma, sabi ni John Zafe, sa impeachment? Kasi nga ang problema,
ang problema, Ma'am Alminda Silveo, maraming salamat po sa super stickers. Thank you very much. Ayan. Ito na nga, no, the reason why walang number sa House of Representatives, kasi di ba, ang original na process ng impeachment is i-endorse ng mag-file ng impeachment complaint. Yung impeachment complaint is sponsoran ng congressman, i-refer sa Committee on Justice, and then the Committee on Justice will decide kung complete in form and substance, and then if it is, then pupunta na siya sa plenary, magbobotohan na. Okay? So supposedly ganyan yung process. Okay? They do not have numbers kasi kailangan nila ng 1/3 ng vote sa plenaryo. 1/3 is around, sabihin na natin naman 120 votes yung safe number para 1/3. 120 vote. Kasi 1/3 ng 315. 1/3 ng 315 divided by 3. So a little more than that. Kumbaga, parang siguro sabihin na natin mga 150. Safe number na yon para meron kang 1/3. They only have 54 right now. Yan ang usap-usapan sa halls ng Congress. They only have 54 congressmen who are willing to vote for Inday Sara's impeachment. So that is why they try to prolong it. Naubos yung yabang ni Zamora. Kasi di ba si Zamora, ang sabi niya nung una, they have the numbers. If you have the numbers pala, ba't hindi nyo na ipagbotohan yan, dali nyo na sa Senate, di ba? Ba't kailangan nyo pa ng drama-drama sa Committee on Justice na ititingnan muna, ika-clarify muna ang mga magkakaroon muna ng clarificatory hearing, etc., ganyan-ganyan. Which is basically an indication that they do not have a strong case against Inday Sara. But at the same time, they also see it as an opportunity para babuy-babuyin si Inday. Okay? Bakit hindi sila makakuha ng numbers? Well, ang chika sa kaparangan is that yung mga pinangakong for later release noong 19th Congress, nung inimpeach nila si Inday Sara noong February 5, 2025, okay? At that time, ang naibigay lang nila yung mga soft project na budget, yung mga pang-ayu-ayuda, ganyan-ganyan. So, parang nakakuha lang yata sila ng mga 20 million dyan, 10 million, 5 million, whatever, ganyan-ganyan. So, parang nakakuha lang sila ng cash, and then yung pangako na mga hard project, yung mga for later releases, hindi pa raw na ibibigay hanggang ngayon. Okay? Ngayon, mukha itong mayroong kembot ng katotohanan. Kasi kung matatandaan ninyo, si Bogie D ay nagsalita at kinall out sa plenaryo ang DBM at nananawagan na, hoy DBM, yung mga for later release ng mga kongresista, ibigay nyo na. Ayan. So, mukhang may katotohanan na yung mga pinangako nila na ibibigay nila last year ay marami doon ang hindi naibigay. Marami doon ang hindi naibigay. So, now, they are having difficult time convincing people to vote again. Kasi parang, buboto kami dyan, may cost yan, masisira kami, magagalit sa amin yung mga kababayan namin, and things like that, ganyan-ganyan. Pagkatapos, ano kukuha namin? Hindi naman namin ma-assure na ibibigay nyo sa amin yung pinangako ninyo. Diba? So, yun yung reason kung bakit nahirapan daw sila kumuha ng number. So, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, itong impeachment ni Inday sa Committee on Justice is really a battle of public opinion. That is why we cannot allow it na parang hayaan lang natin silang pagpiyasahan si Inday dyan. Kasi talaga itotodo talaga nila yung pambababoy kay Inday dito sa mga hearing na to ng Committee on Justice. That's why it's very, very important that we be patient and we watch every single lie that they are going to spit out against Inday. And I think the netizens today did a really, really good job. Dahil lahat ng banat at mga kasinungalingan na sinasabi, real-time na de-debunk Oo. Real-time na de-debunk yung sa painting, yung sa kay La Chica na major pa lang daw, na-meet niya na sila Chica, ganyan-ganyan na 2018, La Chica is already a lieutenant colonel. Naging full-fledged colonel siya December 2018. So paano pinagsasabi mo na na-meet mo ako, major pa ako? And if you say that you are from PSG, you should be very, very familiar with this kind of na yung mga ganitong structure. Because that is basically how the environment is built. Anong ranggo nito, anong posisyon nito, and things like that. Hindi ka malilito na magkamali na parang, ay si Colonel La Chica, major pa siya noong mga panahon na yun na nag-usap kami. When in fact, she is already a light colonel during that time. Diba? Ayun. So, ang dami-dami mga kasinungalingan. Tama hinala ko, just like Attorney Panelo, si Tililing ang scriptwriter. Obviously, kasi lang naman yan talaga. Double time mga ka-DDS, damage control tayo malala. Sabi ni
Ishanaivory. Anong damage control? Ano ida-damage control? Unang-una, hindi ka naman talaga mukhang DDS. Damage control tayo malala. Actually, kayo ngayon nagda-damage control. Ayun. 105 po, sabi ni Michael MMG. Oo. Pero kasi syempre, hindi rin maganda na sakto lang na 1/3 yung makukuha mong boto eh. Dapat yung medyo marami-rami than 105. Ganon. Tama. Ayun. Hindi nabayaran ng mga pumirma last year. Oo. Ayun. Kadiri yung Congress na pera-pera lang. Dapat talaga establish na ang sangay na yan. I-abolish na ang sangay na yan. Na-scam din ang Congress. Correct, na-scam rin sila. So that's why it's difficult for them to convince yung mga kongresista na bumoto ulit. Yeah. Okay? But, of course, ang ano dyan is, may pera pa ba? Tingin ko kasi basta may pera, gagamitin nila yan eh, tapos mag-aano uli sila eh. Babayaran lang nila ulit yan, ganon. But I think this time around, mas mahihirapan sila kasi dapat money down. Mm-hmm. Ganon. Money down. Kasi, ang dami mga kongresista last year na nag-cost talaga ng matinding, kunin ko lang ito beha kasi lamig. And nag-cost talaga ng matinding, may political cost talaga sa kanila yung pagboto nila sa impeachment. Mm-hmm. So, I think this time around, iba na yung magiging dynamics. Like for example, hindi, bayaran nyo muna kami. Bago kayo kung gusto nyo na pabotohin kami sa mga ganyang bagay, bayaran nyo muna kami. 'Di ba? Anahin nyo muna, bigay nyo muna kung ano yung mga dapat namin na, yung mga entitlements namin, ganyan. Number 2, yung mga kongresista ngayon, hindi kasi nila kailangan ng pera kasi kakatapos lang ng eleksyon. Noong 2019, marami sa mga kongresista kapit sa patalim kasi nga, eleksyon ng 2025. So, kailangan nila ng pera. 'Di ba? Sabi ni Kuyang Ignis, walang alam yan sa hierarchy ng military dahil civilian lang yung Madriaga. Ayun. Pero kung ang claim niya kasi, PSG siya, 'di ba? Dapat familiar dyan sa mga ganun. Kahit pa sabihin na civilian siya, putang ina mo, do your homework. Kasi I'm pretty sure if you are in such kind of environment who deals with men in uniform, you wouldn't want to offend these people and say, hindi, major siya nung nakilala ko siya, pero like colonel na pala siya noon. 'Di ba? I remember seeing you in Liwasang Bonifacio during PRRD's birthday in 2025. Super intimidated. Jowa sa'yo. Nagtutulakan pa kami sino sa amin ang unang lalapit para magpa-picture. Ano ba? Proof of professional relationship, video conference na participation niya na nasa likod. Okay. Now, so ngayon, ang haba-haba nung ang haba nung EBAS ni Madriaga. Parang 45 pages yata yung ano niya, no? Grabe yung ano niya, yung affidavit niya, ayan. Yung affidavit niya kasi, 49 pages. 49 pages. Ayan. Yuck. Ayan, okay. So, ito yung kanyang affidavit. Ayan. After I executed my affidavit, I learned that Sarah denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. She added that she has never given me any instruction of any kind. Ayan. Anahin lang natin, reviewin lang natin kasi ito yung affidavit ni Madriaga eh. Pag-usapan lang natin tsaka yung mga EBAS, yung mga paiyak, tangina talaga. Okay? So pag-usapan lang natin ng very, very quick. Paldo, si Inday naubos ang 125 in 24 hours. Sabi ni Philippine Association of Unified Person, tangin ang pangalan niyan. So ngayon, paniwalang-paniwala ka sa sinabi ng kidnapper na forger pa ng painting ng may painting. Putang ina mo ka. Diyos me. Ganito kasi, pag mambabash kayo tungkol sa mga ganyang bagay, sino ba yung si Unified Person? Ayan. Pwede kang pumunta dito sa live ko. Pwede kang umakyat. Nagpapaakyat ako ng trolls. Oo. Akyat. Oo. Philippine Association, punta ka dito sa live ko. Dito sa kabila, yung Joey Cruz. Punta ka doon. Pwede kang umakyat. Oo. Ayan. Master's degree holder here sa behavioral science. 101% sure ako, nagsisinungaling si Madriaga sa movement pa lang ng mata and kamay. It's pretty obvious. It's really pretty obvious. Oo. Pag na-off script nga sila, nagpapanik-panik. Oo, totoo. Ayan. So anyway, today kasi, teka, bago lang tayo pumunta dito sa affidavit ni Madriaga, no? Bago tayo pumunta dito sa affidavit ni Madriaga.
ang opening statement kasi si Jervy Luistro, sabi niya, ang sinasagawa namin ay hindi mini trial, ang sinasagawa namin ay clarificatory hearing kasi talagang limited lang doon sa mga affidavit at ebidensyang ipepresent ang mga tanungan portion, ganyan. And it seems that talagang nervyos yung House of Representatives doon sa flow nung sa flow ng entire hearing up until 6 p.m. Makita mo na sila, nag-hold back sila na magkaroon ng mga probing questions. Kasi, yun nga yung reason kung bakit sila dinemanda ni Inday. Na, kayo kasi, parang, mini trial yan, ganyan. Deny nga sila ng delay. It's not going to be a mini trial. It's just a clarificatory kineso, ganyan, NM. Which is for me, no, even so. Even so. Diba? Nag-declare na kayo ng complete inform and substance, eh. Ano pa ika-clarify nyo dyan? Correct. Diba? Nag-declare na kayo na complete inform and substance yung impeachment complaint number 3 and impeachment complaint number 4. So, para saan pa yung clarification ninyo? Nakatanggap ka na ba Diba? ng envelope? Sabi ni Philippine. Philippine United, umakyat ka dito. Yung mga ganyan sobrang tapang, wala kang mga pangalan. Putang ina mo, manahimik ka. Ilang envelope na po mo, Joey? Ulul! Pakita ka muna. So, yun. Feel ko, Ayun na naman. tapos inulit-ulitan na lang at video sinabi niya ba, tumawag na Oo. Ang tawag dito, di yun na nga. Okay, so, makita mo talaga na very careful si House of Representatives, si Committee on Justice. Careful talaga sila na hindi mag-probing questions, ganyan-ganyan. Kasi, siguro ayaw nila na magkaroon ng reason na mag-issue ng TRO yung Korte Suprema. And this is the reason why talagang maganda yung naging move ni Inday na pumunta sa Supreme Court at mag-request ng TRO dito sa mga pinagagagawa ng House of Representatives. Right. So now they are very, very careful because if they're going to show any abuse of their authority, then there's there are pair of eyes looking at them, waiting for them to make a mistake. And 'di ba? Might merit a TRO. 'Di ba? So, yung mga nagsasabi na parang ang tawag dito, hindi pinansin ng Korte Suprema ang TRO ni Inday, ganyan. So, nag-celebrate na sila na wala daw ito ba yung ito pang cellphone yan? Oo. Ito. Na wala daw tama yung kaso ni Inday sa Supreme Court kasi parang hindi naman pinansin ng Korte Suprema, ganyan. The filing of the petition of Inday in the Supreme Court would yield multitude of possibilities. At isa nga dyan, tangina nyo, ba't kayo nagbago? Ba't ang bait nyo ngayon sa Committee on Justice? Bakit nagsasaway kayo ngayon ng mga probing questions? 'Di ba? And that's exactly the purpose. Kasi kung hahayaan lang yung House of Representatives on their own without the threat of being checked by the Supreme Court, I'm very, very sure abusive kayo mga putang ina nyo dyan. 'Di ba? I'm pretty sure babastusin nyo talaga ng bonggang-bongga at ilalako ninyo ng bonggang-bongga yung mga kasinungalingan nyo dyan. 'Di ba? It was confirmed also that the disallowance of Inday Sara was already decided by COA and inuphold daw nila yung disallowance na 73 million sa Office of the Vice President. Okay, fine. I'm pretty sure the team of Inday Sara are gonna go to the Supreme Court. 'Di ba? Mapapayan, huwag kayong mag-alala. 'Di ba? And to be honest, ina-expect ko na yan. Kasi, hindi ba't napaka-questionable na binigay ng COA yung audit ng IFCAO sa House of Representatives? Sa audit rules ng mga confidential information, ang pwede lang magkaroon ng kopya ng audit report ng mga confidential expenditure ay ang Presidente, Senate President, Speaker of the House, at yung head ng agency. Yun lang ang pwedeng magkaroon ng kopya ng audit. At hindi yung mga committee. That is something that could have been used by IFCAO as a defense para hindi ibigay. And in fact, base dun sa aking tutubing kalabaw, ganyan, hindi naman talaga gustong ibigay yan ng mga taga-IFCAO. Hindi talaga gustong ibigay ng mga taga-IFCAO yan. But, someone higher and bigger than them ordered for the IFCAO audit report to be submitted doon nga sa House of Representatives dati, noong 19th Congress. So, for me,
the moment na the moment na naibigay yung report ng IFCO na yan sa House of Representative. Tapos parang meron sila nakitang disallowance, ganyan, luto na siya hanggang end bank ng COA. So, I'm not really surprised na ganyan. But anyway, with that, I think the camp of VP Sara are gonna go to the Supreme Court. Hindi ba matatapos yung laban yan dyan? Hanggang Supreme Court yan. Ayun. Ano pa ba? And then, ayun, umiyak si... Tangina! May paiyak-iyak pa si Madriaga, ganyan, parang, wow, talaga, kidnapper, umiiyak, ulul. By the way, Madriaga was convicted in the 90s for, kidnap for ransom. Nakulong na yan si Madriaga before, na-convict. Noong 2003, na-acquit siya at yung mga kasama niya dun sa kidnap for ransom scheme nila. Yes. Okay? And 20 years later, okay, nung 2023, nahuli na naman siya for the same crime. For the same crime. So nakita niyo yung criminal history nitong taong to, ni Madriaga. Nakita niyo yung history niya kung, 'di ba? Na magaling magmasahe tong ungas na to. Biruin mo, na-convict na to nung 90s for kidnap for ransom. Pagkatapos na-acquit nung 2003, pagkatapos nung 2023, na-aresto ka na naman for the same fucking reason. 'Di ba? So parang ano kayang ginawa nito nung 2003? Bakit na-acquit yan? Ano kayang hayop yung nilamos niya para ma-acquit siya doon? Di ba pagkatapos mahuhuli ka ulit precisely for the same crime? Kidnap for ransom pa rin, putang ina. Di ba nakulong ka na lahat, na-acquit ka na lahat, di ka pa rin nagbago. Di ba? So, ayun. Hindi ka ba na high blood na nanonood ng hearing kanina, Miss Joey, yung kasinungalingan nila? Sabi ni Christian, na high blood ako. As in, sobrang talagang ang sakit-sakit talaga sa puso panoorin. Yes. Ganon. Pero kasi, kailangan natin panoorin eh. Kailangan natin panoorin talaga. And while watching, we see people debunking yung lies niya. And this is exactly what Attorney Panelo is saying. Mas gusto nga namin magsalita si Madriaga kasi pag nagsalita siya na nagsalita, mayabu. mas marami siyang kasinungalingan na sasabihin. And true enough! Diba? Hindi consistent. Ang dami niyang mga inconsistencies, ang dami niyang mga hanash na walang katotohanan, na madaling ma-debunk. Diba? And Madriaga is always saying na, hindi kasi ako nag-prepare nito, hindi ko alam kung sino nag-collate nitong mga ebidensya na to. Yan kasi yung pinagsama-sama nila, ganyan-ganyan. Hindi ikaw ang nag-prepare ng affidavit. Hindi mo alam. Sino bakla? Ang diba? Ayan. Ayun. Natatawa ko sa painting ni Madriaga. Ayan, okay. So, yun na nga, sige, bago natin puntahan yung affidavit niya at balikan ang kanyang mga, I think yung biggest, isa sa mga biggest lies niya is yung sa painting. Okay? Yung sa painting ni Tanya Gaisano Lee. Okay? Si Tanya Gaisano Lee ay isang very, very popular na artist, Mindanaoan artist, and is part of the, of the respected Gaisano family in the South. Visayas Mindanao, may Gaisano Mall eh. Visayas Mindanao, may Gaisano Mall. And, very, very respected family and walang duda na mga richie-richie ang mga yan. Ganyan, okay. Ngayon, gustong sumegway sa isang kwentong barbero nito ni Madriaga. Gusto niya sumegway na in the course of pagpapatunay na close sila ni Inday, okay? In the course of pagpapatunay na close sila ni Inday, gusto niyang sabihin na yung close nga kami ni Inday kasi yan yung painting na yan. Dalawa yan, yung isa nasa akin, ganyan. Tapos kaya Inday, yung painting na yan, bigay ko yan kay Inday, ganyan. Mga ganong etchos. Pinadrawing daw niya sa kanyang scholar, okay? Pinadrawing niya sa kanyang scholar sa Natagal Laguna kasi marami raw siyang scholar. Okay? At dalawa raw yung painting na yun. Siguro yung parang similarly themed na painting, okay? At pinadrawing daw niya yung painting na yun, yung isa nasa kanya. So kumbaga parang we have a bond, 'di ba? Parang tayo pa, 'di ba? Nung naalala mo yung nagpunta tayo sa parang isang art lunch, tapos bumili tayo ng plato na parehas tayo. Ganun yung gusto palabasin ni Madriaga. May pinuntahan kasi kaming art dinner, art lunch ni
ni Pao. When was that? Before December, Christmas. Before Christmas Oo. yun. Before Para sa Christmas. mga students yun, Oo, fundraising. Para sa student yun ng, Waldorf. may Waldorf school kasi sa Davao. Tapos, of course, they need funds para sa activity ng To support mga the bata, children, ganyan-ganyan, yes. yung mga ganong etchos. Scholars. Mga scholars, ganyan-ganyan. So, maraming mga artists na nagdo-donate ng mga artwork nila for the launch, for the art launch, as in tanghalian na merong bidding-bidding ng mga painting, ganyan-ganyan. Hindi naman siya expensive, hindi naman siya para to Christie's na datingan, ganyan-ganyan. Pero kasi parang, syempre, Tulong na rin. tulong na rin, ganyan-ganyan. Merong isang set ng plato. Isang set, di ba isang set yun? Oo, isang set ng plato. Tapos may parang, mga paint may mga artwork. So parang sabi namin, Pao, bilhin natin yung tapos parang sa'yo yung isang plato, sa akin isang tayo, plato, oo, ganyan, yung ganon. So, syempre, di ba parang, meron kayong art bond. Yes. Ganun yung gustong gawin ni Madriaga, no? Na meron Yung silang parang, something in common. Meron silang something in common. Kasi nga naman, para pagka, talaga, yung isa nito na kayo, alam na namin yung mga social climbing technique na yung mga social climbing technique na ganyan, alam na namin yung friend. Ganun. Yun nga lang yun sa atin. Practice lang. Kasi mura lang. Mura lang kasi yun. Mura lang yun. Tsaka tulong for the kids. Oo. Ayun. So anyway, paulit-ulit ka na lang, pero nakakaaliw panoorin. Ano yung ulit-ulit? Ulit-ulit. Ayun. Sana nakita na SEO kagaguhan nila at probing pang nalalaman, halata namang nananadya lang. Correct. Tama. Mukhang na-pressure ang COA maglabas ng ND sa CF ni Inday Sara. Kasi without that, Carlex, without the notice of disallowance, all their narrative is going to fall apart. Yes. So they need that really, really bad. It is I think sa lahat ng pinaka-political na ginawa nila, yan na yung pinaka-political move nila na, kasi babagsak yung entire narrative kapag wala yung notice of disallowance na yan Ayun. So, Madriaga, thinking na, it will look good kasi it is so social ba, to think na parang, wow, you have a shared painting with Inday, ganyan. And, kung nag-work yon na, kumbaga pa, kung na-pull off yun ni na, wow, talaga, meron kayong shared the painting, ni tangina, mag-iisip ka talaga, baka close nga, di ba? Baka friends nga, di ba? Kasi, yung mga ganyan, di ba, mag-share ka lang ng artwork sa mga tao na parang feeling mo, di ba? Parang, okay to, ganyan-ganyan, yung mga ganong etchos balungos. Kumare, kumpadre. Oo, mga kumare, kumpadre level. Kasi parang, bumili nga kami ni Paring Pao ng painting. Di ba? Yung mga ganon. So, ganong level, ganong atake, ganyan. Kung na-pull off yon ni Madriaga, mag-isip ka talaga na parang, ay, tangina, baka close. Yes. Baka nga close sila, ganyan-ganyan. Okay, ngayon, Madriaga was saying it in a very, very casual manner na, hindi, yung ito kasi, ito yung meeting namin sa ISIP, ito yung presidente namin, ganyan-ganyan. Pero hindi kilala ni Madriaga yung ibang member ng ISIP. Ang kilala lang niya yung presidente at saka yung presidente at saka si attorney kilala, ganyan-ganyan. Yun lang yung nosong niya dun sa ISIP, ganon. Pagkatapos pinakita yung sa page ng ISIP, pinost doon yung mga screenshot na kasama yung mga ISIP members with Inday Sara. All the parallel groups in the world. Alam nyo yan. Nananawagan ako sa lahat ng video conference ni Inday. Sa lahat ng video conference ni Inday na mga parallel groups, ilabas nyo na ang screenshot nyo. Ilabas nyo na, okay? Alam nating lahat yan. Okay? Lahat ng mga kaya hindi nyo talaga mabibilog ang ulo ng mga Duterte supporters. Ang problem dito, hindi nyo yung kami sa side namin, dahil kilala namin si Inday Kilala namin si Inday and how she works. Correct. So, hindi nyo kami hindi nyo kami makukonvince otherwise. You have a very, very small audience to convince, and probably, pag nakinig sa amin yung mga yan at sa inyo, mas malamang sa malamang, makukonvince namin sila kesa ninyo. Correct. Ganon. When Rage Coalition was launched noong weekend, ang sabi ni Mayor Baste, we have around 600 to 700 parallel groups. Ganyan po karami ang parallel groups ni Inday. And Inday would really make an effort to schedule a meeting with the parallel groups, mag-conference call, yung kahit saglit lang. Ganyan si Inday, nagbibigay siya talaga ng oras. It doesn't mean you have you have professional relationship. Kaya nga alam niyo ba yung ibig sabihin ng parallel group? Alam niyo ba ibig sabihin? Yung parallel group, ibig sabihin, Inday Sara.
Okay? Inday Sara. Ngayon, yung mga parallel groups, hindi yan part ng Inday Sara group. Mm. Okay? Hindi yan part ng Inday Sara group. Pero nakasuporta sa Inday Sara. Kaya nga parallel eh. Kaya nga parallel, ibig sabihin magkatabi lang yan. Parehas lang ng direksyon. Parallel group. Hindi siya integrated sa grupo ni Inday Sara. Inday Sara is not integrated in the groups of the parallel groups. Hindi yan magkikita. Okay? Hindi yan magkikita. Kaya nga parallel, di ba ang parallel lines hindi yan nakikita? Di ba? Hindi yan nakikita. Structurally, hindi yan mag-meet. Ibig sabihin, hindi pwedeng utusan ni Inday ng bonggang-bongga yung mga nasa parallel groups, hindi pwedeng utusan ng mga nasa parallel groups si Inday Sara, Kenemerut. Kasi nga, yung structure nila never magko-cross. Kasi kaya nga parallel group, okay? The parallel groups are just support groups. And the parallel groups are sovereign dun sa kanilang affairs. Kung paano nila susuportahan si Inday, decision nila. Kung anong gustong gawin nila sa pagsuporta kay Inday, ano ba, ambag-ambag tayo dito, solicitation ba tayo dito, ano ba gagawin dito, Enemerut. The parallel groups are just a support group. They support Inday Sara, but whatever support that they're going to do to support Inday Sara, ultimately, yung parallel groups na yun ang magde-decide. Correct. Ang parallel, kaya nga parallel groups yung parallel lines, 'di ba ang parallel lines, they're never going to see each other. So what does that mean? It's not going to integrate. Yung the structure is never going to integrate. Ganon. Pero same direction. Parehas ang tinatakbo. Correct. 'Di ba? Parehas yung pupuntahan. Yun nga lang, structurally hindi sila magkasama. 'Di ba? So ngayon, ano sinasabi mo na nung professional relationship? Kasi pag sinabi mo professional relationship, tumatanggap ng order from Inday? Ganon? 'Di ba? Ayun, parang fans club sa artista. Ayun. Yeah, same direction, ganon. Ayun. Ngayon, in order to show na close sila ni Inday, nagmi-meet sila ni Inday, ganyan-ganyan. Ang mga proof ni Madriaga is inimbitahan siya sa inauguration. Nag-video conference sila with Inday sa isip, ganyan-ganyan. Bakla, hindi lang ikaw ang in-invite sa inauguration. Halos inabot ng madaling araw si Inday sa harap ng City Hall ng Davao nung inauguration niya as Vice President, sa dami ng nagpa-picture, bakla. 'Di ba? Pagkatapos ikaw nagpa-picture sa'yo, close na kayo. 'Di ba? Nung nagkita kami ni VP nung 2024, iyakan pa kami. Close na kami? Close na kami? Talaga. Actually, ito yung nakakatawa din sa mga non-DDS, no? Si Inday kasi allergic sa ganyan. Allergic siya din sa mga feeling close. Yes. 'Di ba? In fact, ang mga reklamo ng mga tao ni PRRD kay VP is that kasi si VP parang ang hirap, parang ang default ba ni yung mga magkakapatid na Duterte na yan. Ang reklamo diyan ng mga nagtrabaho kay PRRD, parang hindi nila alam kung anong lagay nila dun sa magkakapatid. Kasi parang yung mga magkakapatid, sobrang taas nung guard nila na, pag tao ka ng tatay ko, ganun. Parang ako, I'm a different person. Meron ako sarili kong diskarte, kenemerut. So parang, and to all DDS, this is very, very known. Na hindi sila yung parang, tao ka ng tatay ko, sige, welcome. Hindi sila ganon. Hindi talaga sila ganon. And that is included in the, yung politics within the DDS group. That a lot of Duterte supporter na parang, hindi, ito kasi, mas kilala tong tao ng tatay ni Inday kaysa tao ni Inday. Ganyan. And if that is the situation, everybody would know that Inday would be very, very guarded. Kasi parang, tao ka ng tatay ko eh. Parang, it's gonna take so much time bago mag-warm up si Inday doon sa mga ganong klaseng personalidad. That's just how it is doon sa mga Duterte. Alam yan, parang open secret yan doon sa Duterte side of the, Duterte side of the political landscape. Yeah. Ganyan sa amin. Nasa Duterte side ka, ganun sa amin. Hindi sila nagpa-plastika na kagaya na yun sa mga pink. Diba? Hindi sila parang recommend, padrino, ganyan. Iba sa mga Duterte. Iba talaga sa mga Duterte side. So that is why, yung mga ganong kwento ni Madriaga na, sabi ng tatay ko, plus para kay Inday, I think the entire Davao is laughing. Sobra. No? Sobra.
Sinabi raw ng tatay Kanina. niya na dahil nirecommend daw ng tatay niya kay Inday. I'm sure ganito ang facial expressions ang lahat. Ha? Oo. Sinisigawan nga ni Inday tatay niya pag nakikialam sa kanya eh. Di ba? Ano? Talaga ba, Madriaga? Ganun kayo ka-close? Sana all. Ganun ka close kay PRRD at saka kay Inday ng sabay. Sana all. Di ba? Sana all. Diyos me. Sagot na. Si PG nga hindi na pull off yun eh. Di ba na parehas ganun ka close? Tapos ikaw para Mil. Ikaw para Mil na may mga kaso noon. Oo. Ikaw pa talaga. Tangina mo. Ganon. So, ayun. Tinalo pa si Bongo sa closeness. Correct! Putang ina si Bongo, nagsilbi na yun ng buong buhay niya sa mga Duterte. Diba? Pero, diba, hindi nga sila parang nakikita ni Inday eye to eye eh. Diba? Pagkatapos ikaw Madriaga. Tinalo mo pa si Bongo sa closeness. Oh, lol! Diba? Diyos ko. So parang, it's just so weird. Pagkatapos, ang proof mo lang sa akin, ang proof nyo lang sa amin, dahil nag-conference call kayo ni Inday, tangina mo. Tangina. Si Inday, parang wala na yatang ginawa yan, kundi mag-conference call ng, diba? Kasi nagbibigay talaga siya ng oras sa lahat. Everyone. Na mga conference call na ganyan. So yun. So parang nakakaloka talaga. Parang, wow! Tangina! Mas close pa kaysa kay Bongo. Tangina. Diba? Ayan. So, anyway, so yun na nga, no? Yun na nga yung kembot dyan. Sinaid kwento ni Madriaga yung painting. Ay, siguro in order to make the prove kwento himself, believable na parang it's not just conference. In fact, dito yung video conference na yan, yung painting na nasa likod ng Inday Sara, ako ang nagbigay niyo. May Ganyan. relationship kumbaga. May relationship kami kasi nga 'di ba? I explained to you, but when you are bound by art, 'di ba? If you are bound by art, yung meron kayong mga painting na binili together, ganyan. Kumbaga parang mga undeniable closeness yan eh. Kung mapupull off mong putang ina mo ka. Diba? Kung mapupull off mong putang ina mo ka, diba? Ayun. Kaso, ang problema, unang-una, ang claim mo, pinagawa mo sa scholar mo na taga Laguna yung painting na yon. Bex, yung painting ni Tanya, pina-forge mo dun sa scholar mo na taga Laguna. Ganon dapat ang pagkakasabi mo. Ganon dapat ang pagkakasabi mo, tanga ka. Diba? Hello, Kawadi. Hi, Kawadi Vlog. Ayan. Dapat ganon. So ngayon, para eto kasi no, I think the painting proves the kind of person Madriaga is. He's a con artist. He's a con artist. To be fair kay Madriaga, he paid attention to the painting. Siguro nakita niya na parang, yung painting na yun nasa office ni Inday. So it must be something very special to her. It must be something very special to her. And Madriaga also knows that for people like Inday na nakaka-appreciate ng art, ganyan-ganyan, if you're going to have an art bond, okay, it's going to demonstrate certain level of closeness. So kaya nag-iisip rin to si Madriaga na na nagpagawa siya ng painting, similar doon sa painting ni Tanya, ganyan-ganyan, emerald, ganun-ganun. Ang problema, Tanya is a well-known artist. You cannot just copy her artwork without the entire Davao knowing. Si Sir Brian Lim. Real time! Si Sir Brian Lim. Shout out kay Sir Brian Lim. Sir. Real time yung real time yung eksena niya. Sabi niya gano'n, kilala ko kasi yung, sabi niya dun sa post niya, kilala ko kasi yung artist nung painting nun ni Inday. Kasi meron rin akong mga Tanya. Meron rin akong mga pag-aari na Tanya, ganyan-ganyan. Pagkatapos, minessage ko, ganyan-ganyan. Uy, yung naman daw, yung painting naman daw, taga Laguna naman daw ang gumawa. Ganyan, di ba ikaw yan? Sabi gano'n. Sabi niya, yes, akin yun. Kanemer, ganyan-ganyan. And considering Tanya, siya low-key yan, hindi masyado siya lumalabas, hindi nagpapakita, hindi nagsasalita. And the fact na siya kanina, no, that's mine. Naloka talaga. So ngayon, maganda yan yung mismo artist ang mag-debunk. Hindi, nag-post siya. Dinibunk niya. Yung sinasabi kong hindi siya nagpapakita, but this time, she was able to say, hey, that's my work. Oo.
Di ngayon, ang tawag dito, edi, ayun na nga, real time na debunk na. Kasi parang, dude, Oh. yung artwork niya, kinokollect ng mga it circle sa Davao. And even in some art enthusiasts in other parts of the country. Yes. Ganun ka yung artwork niya, ganun ka well, Fascinating. yung mga collectors, they have works of Tanya. Tanya. Ganun. Oo. And si Tanya daw, hindi raw siya mahal magpresyo ng painting niya. Hmm. Ganon. Hindi siya mahal magpresyo Yung ng abot painting niya. kaya. Pero yung mga paintings daw kasi nito ni Tanya, mga feel good talaga. Yung when you look at it, yung parang mag-good vibes ka. Ganon. Yung mga woman-woman, mga family-family, yung mga ganon, yung mga profile ng, alam mo, yung aesthetically pleasing talaga. Yung parang yung hindi ka mag-iisip ng bonggang-bonggang sobrang lalim na parang what is life, yung mga ganon. Ganon. Ayan. Hello, Senensky. Maraming salamat sa pa-super sticker. Thank you very much po. Maraming salamat. And kay Ma'am Michelle Mangarin, maraming salamat po sa pa-super sticker. Kay Alminda Silveo, thank you very much. And kay Akimi, thank you very much po sa pa-super stickers. Ayun. So, ngayon, na-debunk yung kwento niya. Yung propensity ni Madriaga na maglay na una, na talagang iti-take note mo yung magsa-social climb ka talaga ng bonggang-bongga. Yung talagang con artist talaga, 'di ba, na tinake note niya yung painting na yan ni Inday, gusto niyang palabasin na meron silang art connection ni Inday as a proof ng kanilang closeness, ganyan. Swerte lang tayo, hindi na pull off ni Madriaga ng bonggang-bongga yung stunt na yon. Pero naisip mo, kunwari meron ding legit na Tanya si Ramil Madriaga, 'di ba? Pagka ganun kasi mag-iisip ka eh. 'Di ba? Baka meron talaga silang bonding, ganyan. Bumili ng painting from Tanya, parehas silang may Tanya. Right. 'Di ba? That could have changed the entire narrative na parang mukhang meron nga. Baka kumbaga parang hindi pa rin yun proof ng super closeness nila, pero they would be more than just a mere acquaintance. Yes. Kasi bumili na kayo ng art together or meron na kayong pinag-share na parehas ng art ganyan. So, yung mga ganong echos, Madriaga is so invested in trying to enter the circle of Inday that is willing to forge a painting of a Mindanaoan artist and make it appear na meron silang art bond ni Inday. Ganon. Nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Alam mo si Madriaga, obsessed fan lang yan ni Sarah. Hindi ka-close si Sarah. Sabi ni I Am Invincible. Actually, yes. Yes. I saw a lot of content creators na if you're going to see the video of Madriaga nakasama si Inday, Madriaga is a fan. Yes. That is all in their relationship. Madriaga is just a fan. 'Di ba? Hindi kayo close, fan ka lang. 'Di ba? Ma'am Joey, teka, naiiyak ka yata. Di umiiyak ka. yung parang nakakatakot na pa-mental health yung pagka-fan niya, na kaya niyong magagaganyan. Oo. Grabe. Nakabili ako ng paintings ni Tanya. Ayan. And you can hear her paintings sa Instagram niya. Check her Instagram and you can buy her paintings doon. Sabi ni Kwangol. See? Oo. Ayan. Toxic fan. Totoo. Si Tanya, hindi, accessible talaga yung art niya. Accessible yung art niya. Yung hindi intimidating ba na... Congratulations, Tanya, na promote ng paintings. Oo. Trending ka. Thanks to Percy Sedania na inungkat ang painting na booking tuloy. Ayun. Stalker ang peg. Yes, stalker talaga yung peg. Stalker yung peg. And I think, baka ang nangyari dyan, nakita niya yung painting ni Inday, nagandahan siya, pinagaya niya. Kadiri. Ganun yung ginawa niya. Just like an obsessed fan would do. Kadiri. Just like what an obsessed fan would do. Kadiri. Ayun. May crush nga daw si Madriaga kay VP, sabi ni Attorney Panelo. Oo. Mukha. With ganun na actions. Oo. The Gaisano name in Cebu and Davao are synonymous to the Gokong Ways and Sea of Metro Manila. That's true. And this lady artist happens to be married to the heir of the city hardware chain. So talagang siya, yung talagang... Heiress. Oo, heiress talaga si ante mo And artist. the fact na magsalita siya, pwede naman siya hindi magsalita, di ba? Nagsalita siya na, hoy! Ano ba yung sasabi ninyo? Kasi ito nakakatawa, nag-post si Tanya. Nag-post si Tanya, sabi niya ganun, scholar from Laguna.
Tangina, hindi mo scholar si Tanya. Si Tanya yung mga kikidnapin mo. Baka yun talaga yung ibig sabihin ni Madriaga na parang, dinrowing to ng prospect kong kikidnapin. Hindi mo scholar si Tanya yung kikidnapin mo. Na parang sige, gayahin nga natin tong painting na to kasi gusto kong kidnapin yung painter. 'Di ba? Ayun. So tigil-tigilan mo kami, Ramil, okay? Yun talagang interest mo diyan, okay? Ang gusto mong gawin. Na booking patuloy na heiress yung Yung painter. Oo. Ayun. Nakahanda mali-mali na ang script. Prospect pa lang sa kidnapping. Wrong memory, Rami. Di ba nag-gravitate talaga yung kidnapper dun sa mga prospect na kikidnapin eh. Di ba? Low profile, na heiress, di ba? Tagapagmana. Oo, tagapagmana, ganyan-ganyan. Low-key artist, ayan. So yun. Hindi mo siya scholar, gusto mo siyang biktimahin. Ulol. Kaya pala naiyak si Madriaga kasi nahopya, akala niya sisiputin siya ni Sarah. Miss Tanya family daw po ang owner ng Gaisano Mall. Yeah, Yes. she is Tanya Gaisano Lee. She is, the artist is Tanya Gaisano Lee. Ayun. Ma'am Joey, the 1991 affidavit of Madriaga is hilarious as hell. Kaya ko i-refute yung tall tale niya. I was in PWC of Davao during that year. Ate Inday was in her freshman year. Grade 5 ako noon, sabi ni Ruru L. Ayan. Kaya siguro ang gaganda ng mga sasakyan nila. Kaya nga siya may pere. Ano bang legit na trabaho niya? Security kineso? Pagkatapos, FJ Cruiser mga sasakyan niya, may Ducati siya, may... Diba? Ulol. Yun, pa-shoutout, birthday greetings ginawa ni VP sa mga supporters niya na gusto mo pa-shoutout. Oy, Madriaga, hindi lang ikaw, wag filingero. Correct, ayan. Okay. Well, anyway, balikan na natin yung yung mahaba tong affidavit ni Madriaga.